Ang pagiging magulang ay undoubtedly ang pinaka-challenging pero rewarding na po pwede ma-experience ng isang tao. Bilang magulang, gusto natin ang best para sa ating mga anak at ginagawa natin ang lahat para mabigyan sila ng patas na opportunity na magkaroon ng matagumpay na buhay. Ngunit dahil sa paghahangad natin ng mabuting buhay para sa kanila, hindi natin namamalayan na meron na tayo na ibibigay na mabigat na responsibilidad sa kanila na kakambal na matinding pressure. Habang ang intensyon sa likod ng pressure na natatanggap ng mga anak ay galing sa mabuti, depende pa rin ito sa pagtanggap ng mga bata. Ang epekto ng pressure ng mga magulang sa mga anak ay maaaring tumagal at mag-iwan ng malalim na marka sa kaisipan nila. Ang takot na hindi ma-meet ang expectation ay maaaring maging sanhi ng anxiety at depression na po pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon ng mga ito ng low self-esteem. Ito rin ay po pwedeng maging dahilan para magsimulang makaramdam ang mga anak ng resentment o matinding galit na nauuwi sa paunti-unting paglayo ng loob ng mga ito sa kanilang mga magulang. Ang matinding galit ba na nararamdaman ang nagtulak kay Menace para gumawa ng karumal-dumal na krimen? Si Moniruz Zaman at ang asawa nitong si Momotaz Begum ay nag-migrate sa Canada galing sa Bangladesh noong late 1980s para magkaroon ng mas magandang buhay. Nakabili sila ng maliit na bahay sa McCowan Road na matatagpuan sa Scarborough. Dahil sa magaling na pagmamanage ng kanilang pera, nakabili pa ng 2 property ang mag-asawa. Isa dito ay ang condo unit sa parehas na bayan at isa pang bahay sa Danforth. Sinimulang i-manage ni Momotaz ang kanilang properties. Pinanganak ni Momotaz ang panganay nilang anak na si Menace Zaman at sinundan ni Melissa pagkalipas ng 2 taon. Dahil sa hirap ng pag-aalaga ng 2 anak at pagmamanage na 3 properties, nagdesisyon ang mag-asawa na kunin si Feroza, ang ina ni Momotaz, sa Bangladesh. Noong 2006, nakabili sila ng mas malaking bahay na merong 4 na kwarto sa Castlemore Avenue sa city ng Markham na malapit sa umuunlad na Bangladeshi community. Dahil sa hirap na pinagdaanan ng mag-asawa para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak, inaasahan din ng mga ito na magsusumikap ang mga bata para magkaroon ng matagumpay na buhay. Si Melissa ay pangarap na maging neurosurgeon, habang si Menace ay magiging engineer ayon na rin sa kagustuhan ng mga magulang nito. Lumaking mahiyain at introvert si Menace. Hindi rin lingid sa pamilya niya na siya ang paboritong anak ni Momotaz. Lagi niya itong pinagluluto, hinahatid sundo sa school, at siya rin ang naglilinis ng silid nito. Dahil si Menace ay lalaki at panganay na anak, ramdam niya matinding pressure para magsaksid sa buhay. Madalas niyang tinatakasan ng totoong buhay sa pamamagitan ng paglalaro ng online game na Perfect World. Ito ay isang 3D adventure and fantasy online role-playing game na merong traditional Chinese settings. Dahil dito, nakakapaglaro at nakikipag-ugnayan si Menace sa mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. Ginugugol niya ang kanyang free time dito. Si Melissa Zaman ay lumaking matalino pero sinasabing wild child at rebelde. Madalas din itong tumatakas sa kanilang bahay, nag-iinom at gumagamit ng marijuana. Minsan na ding tinawag na kanilang kapitbahay ang mga pulis dahil sa matinding pag-aaway ni Melissa at ang ama nitong si Moniruz. Nang natapos ni Menace ang kanyang high school, sinasabing nakatanggap ito ng acceptance letter sa York University's Mechanical Engineering Program na ikinasaya ng kanyang mga magulang. Habang mas sumitindi ang obsesyon ni Menace sa online gaming, ang kapatid naman nito ay mas tumitindi ang pagre-rebelde. Umabot sa point na nahuli pa ito na nagsha-shoplifting. Ang mga charges sa kanya ay na-drop kapalit ng ilang oras na community service. Umalis din ito sa poder ng mga magulang at bumukod kasama ang kanyang nobyo. Dahil sa hindi magandang landas na tinatahak ni Melissa, mas ramdam ni Menace ang pressure galing sa magulang bilang isang golden child na sasalba sa kanilang pamilya. Madalas din pinagyayabang ng mga magulang ni Menace sa kanilang community ang kanyang mga achievements at ang kanyang pag-aaral na mechanical engineering sa York University tulad ng kanilang plano.
2019 ang ika-4 niyang taon sa kanyang kurso at siya ay nakatakdang gumraduate. Binigyan din niya ng fake graduation date ang kanyang mga magulang na magaganap di umano sa July 28. Habang lumalapit ang kanyang fake graduation date, mas nagiging disturbing ang behavior nito online. Madalas din itong sinasabi ang planong pagpapakamatay at ang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Hindi naman ito binigyan ng puwang ng kanyang mga kausap sa Discord na sikat na messaging app ng mga gamer. Sa halip ay naisip nila na si Menhas ay malungkot at naghahanap lamang ng atensyon. Mas gumuho ang mundo ni Menhas nang naging maayos ang relasyon ni Melissa sa kanyang mga magulang at muli itong tumira sa kanila at pumasok sa York University na lalong ikinasaya ng mga magulang nito. Noong July 27, Saturday, isang araw bago ang kanyang graduation ceremony. Ito ay isang ordinary day lamang para sa pamilyang Zaman. Si Moni Rose ay maagang nagsimula bilang taxi driver at si Momotas naman ay pumunta sa kanilang pinaupahang property kasama ang ina nitong si Ferosa, habang si Melissa ay pumasok sa kanyang part-time work sa isang grocery store. Bandang 3:00 ng hapon nang dumating ang kanyang ina at ang kanyang lola para saglit na umidlip na part ng kanilang daily routine. Ilang minuto ang nakakalipas na sigurado na si Menhas na nahihimbing na ang ina nang pasukin nito ang kanyang silid. Saka ito hinataw ng crowbar sa ulo at ginilitan sa liig para masigurado na ito ay patay na. Pagkatapos ng karumal-dumal na pagpatay sa sariling ina, bumalik si Menhas sa kanyang silid para mag-login sa Discord na animoy walang nangyari. Nag-message si Menhas kay John na isang medical student sa Egypt. Tinanong ito ni John kung anong server siya maglalaro ng Perfect World. At sinagot naman ito na Menhas ng Perfect World Jail dahil papatayin niya ang kanyang parents at makukulong. Nag-send ito ng photo kay John ng isang babaeng duguan at nakahundusay sa sahig na merong caption na "This is my mom." Dahil sa kilalang troll si Menhas sa Perfect World community na madalas nang bubuwisit ng mga ibang player, nagbibigay ng mga offensive jokes at kilala sa pagiging racist nito, kaya hindi ito pinaniwalaan ni John. Sa halip, sinend niya ito sa iba pang group chat na kinabibilangan niya. Isa si Maroon na isang software student sa Israel sa mga una nakareceive ng picture na galing kay Menhas. Ihinalintulad niya ito sa isang disgusting joke. Maraming naniniwala isa lamang itong prank galing sa kilalang biggest troll sa Perfect World community. Pagkatapos makita ni Alex na isang logistic coordinator sa Belgium ang larawan, ni-message niya si Menhas na siya ay magiging legend dahil sa kanyang prank. Sinagot lamang ito ni Menhas ng "That's why I did it," na nag-confirm kay Alex na ito ay isang prank lamang. Ilang minuto ang lumipas, nag-send ulit si Menhas ng larawan at sinasabing ito ang kanyang patay na lola. Marami ang nabahala nang makita nila ang pangalawang larawan dahil iniisip nilang kung ito ay prank lamang dapat huminto na si Menhas after nung unang photo. This time, malakas na ang paniniwala ni John na ito ay totoo at hindi lamang isa sa mga disturbing jokes ni Menhas. Isa si Nicole na umaasang ito ay prank pa rin at ang pangalawang larawan ay nakuha lamang ni Menhas sa isang gore website. Dahil siya ay merong experience sa forensic, madali niya na-examine ang neck wound ng mga nasa larawan as laceration gamit ang kutsilyo at doon na rin siya nagsimula mag-isip na ito ay posibleng totoo. Gumawa rin si Nicole ng Google image search gamit ang larawang sinend ni Menhas. Ganon din sa 4chan random board at sa yandex.com na mas maraming access sa iba't ibang website pero walang source or information na lumabas kung saan nag-originate o nanggaling ang mga ito. Patunay na ito ay original photo na maaaring si Menhas mismo ang nag-capture. Nakaramdam din sila ng pressure na kailangan nilang gumawa ng paraan pero hindi nila alam kung paano sila magsisimula dahil first name lamang ni Menhas ang alam nila at hindi rin sila 100% sure kung ito ang kanyang real name.
Nag-reach out sila kay Junior Rojas na isang call center agent sa Costa Rica at kilalang pinaka-close kay Menjas sa Perfect World community. Inamin ni Menjas na ang mga larawan ay totoo at hindi prank. Pinatay na daw niya ang 2 sa 4 na member ng kanyang pamilya. Nag-message muli si Menjas sa online messaging app na nagsasabing susunod niyang papatayin ang kapatid na darating within 5 minutes. Pero tulad ng iba, wala ring alam si Junior sa personal life ni Menjas. Nagsimula sila mag-internet search gamit ang pangalan nito. Ang iba naman ay muling binasa ang mga old conversation nila with Menjas, hoping na meron itong nabanggit kung ito ay taga saan. Nakuha ni Austin ang IP address sa Perfect World Void na automatic na nilalog ang naturang data sa tuwing ina-access ang forum. Pero approximate location lamang sa Toronto, Canada ang nakuha nila. Marami ang nagulat nang biglang nag-online si Menjas at naglaro ng Perfect World pagkatapos ng ginawa nito. Muling tinrace ni Austin ang precise location nito habang naglalaro. Nakuha niya ang internet protocol address nito sa Roger Campus Building. Sinubukan naman itong tawagan ni Nicole pero walang sumasagot dahil na rin hindi na ito office hours. Marami ang kinabahan nang biglang nag-message si Menjas ng BRB or Be Right Back at nag-log out sa ginagamit na app. Ilang minuto ang lumipas at muling nag-online si Menjas, saka muling ni-message si John para ipaalam na nakauwi na ang kanyang nakakabatang kapatid na babae. Ayon din kay Menjas, mahirap na laban ang kanyang pinagdaanan dahil isang trooper ang kanyang kapatid. Napagtanto ni John na posibleng napatay na rin ni Menjas ang kapatid kaya nabalot ito ng takot at pagkabigla. Habang ni-message ni Menjas si John, abala naman ang iba nilang online friend para alamin ang totoong katauhan ni Menjas at kung taga saan talaga ito para maibigay sa mga otoridad. Isa sa mga ginawa ni John ay ang paghingi pa ng ibang litrato kay Menjas sa pag-asang ito ay makakatulong para mas makakuha ng iba pang impormasyon tungkol dito. Nakaramdam na lungkot si John nang ma-receive ang larawan ng wala ng buhay na si Melissa. Pumasok sa isip niya na ano kali ang nararamdaman nito knowing na mismong kapatid niya ang gustong pumatay sa kanya. Saka nito finorward ang naturang larawan sa kanilang group chat. Muling nag-message si Menjas at humingi ng paumanhin dahil magulo ang silid kung saan niya pinatay ang kapatid. Ayon dito, nililinis daw ng ina ang silid at inalis ang mga laman ng closet. Pero mukha daw itong naging pabor sa kanya dahil natakpan nito ang dugo sa sahig. Isang online friend nila ang nakapansin na talagang hinintay ni Menjas ang kapatid para patayin. Dahil suot pa nito ang kanyang uniform at name badge. Pinaalam din ni Menjas kay John na lumaban ang kapatid ng halos 10 minuto habang ito ay umiiyak. Sinubukang konsensyahin ni John si Menjas dahil sa mga ginawa nito pero ayon dito, kailangan niya itong tapusin. Saka sinabing ang tanging natitirang buhay ay ang kanyang ama at ito daw ay darating pagkalipas ng 1 oras. Pinasend din ni John ang weapon na ginamit nito hoping na ito ay pwede nilang matrace. Sinasadya rin niyang humingi ng maraming larawan para meron siyang maibigay sa mga pulis para ma-identify ito. Sinena Menjas ang larawan ng hawak-hawak na crowbar kay John pagkatapos nitong pangakuin ng kaibigan na hindi niya ipagkakalatan naturang larawan. Ganon din ang kutsilyo na puno ng dugo. Hindi nagtagal ay nalaman ni Menjas na sineshare ni John ang mga larawan na sinend niya dito, kaya huminto ito ng pagme-message. Nag-video call naman ito kay Austin na taga Texas na siyang Perfect World Void admin. Unang napansin ni Austin ay ang walang emosyon nitong mukha at animoy robot itong nagsasalita. Pinakita daw sa kanya nito ang kutsilyong ginamit sa pagpaslang sa ina, ang kamay nitong balot din ng dugo at ang gruesome crime scene. Iginiit din di umano ni Menjas na hindi siya nagsisinungaling at totoong pinatay niya ang kanyang pamilya. Hindi na rin ito pinapakinggan ang mga sinasabi ni Austin at sa halip ay binahagi pa nito ang mga plano niya kung paano niya papatayin
ang amang hinihintay. Sinabi rin nito ang agam-agam niya na baka kayanin siya ng ama at siya ang mapatay nito. Saka nito pinutol ang kanilang pag-uusap. Isang oras ang lumipas na walang communication si Menhas sa Discord community na patuloy pa rin inaalam ang kanyang kinaroroonan at totoong pangalan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakatanggap si John ng photo galing kay Menhas at ito ay ang wala ng buhay na lalaki. Gumawa si Austin ng global chat group para makahanap ng player na taga-Canada. May nakaalala sa player na si Devonte na isa ring online friend ni Menhas na taga-Minnesota. At this point, siya ang pinakamalapit sa Canada na alam nila. Agad naman tinawagan ni Devonte or Dante ang 911 noong July 28, 12:22 AM Minnesota time. Sinabi niya ang mga nangyari sa dispatcher, ganon din ang kawalan niya ng impormasyon maliban sa username nito at ang conversation nila ay naganap lamang gamit ang Discord. Ibinigay nito sa kanya ang number ng Toronto Police Department na agad din niyang tinawagan. Isang detective ng Toronto Police na nagngangalang Sean Marshall ang nag-email sa Discord para hingin ang phone number, email address or IP address ng Discord member user na si Menhas number 1533. Dahil sa concern nila sa welfare nito, ganun din ang kanyang pamilya. Nag-reply ang Discord Law Enforcement Response Team na nagsasabing makukuha nito ang mga informasyon usually within half an hour. Kinabukasan wala pa ring impormasyon na nanggagaling sa Discord kaya muli itong finalo up ng detective. Bandang 12:41 PM Toronto time nang nag-respond ang Discord at ni-provide ang mga information tungkol kay Menhas. Nalaman nila ang address ni Menhas sa tulong ng internet provider ayon sa IP address na ibinigay ng Discord. Bandang 3:30 PM nang marating ng mga York Regional Police ang address ni Menhas. Agad nilang natanaw ang isang lalaking nakadungaw sa upstairs window. During that time, muling nag-message si Menhas kay John para ipaalam na nandun na ang mga pulis, saka ito nag-goodbye. Ayon kay retired Inspector Lou Malbioff, habang sinasabi ng mga pulis kung bakit sila naandun at anong process ang gagawin nila, walang emosyon na nakatingin lamang sa kanila si Menhas. Isang gruesome massacre scene ang tumambad sa kanila dahilan para agad nilang arestuhin si Menhas on the spot. PM Toronto time nang simulan ang interrogation kay Menhas. Agad nitong inamin ang dahilan kung bakit siya nasa police custody ay dahil pinatay niya ang kanyang pamilya. Ayon kay Dr. Michael Arnfield na isang criminal profiler, ang ginawa ni Menhas ay ang tinatawag na family annihilation. Ang pagkakaiba ni Menhas sa ibang mass murderer, meron itong malignant narcissism. Noong simula ng interrogation, ayaw din sabihin ni Menhas ang dahilan kung bakit niya pinatay ang buong pamilya niya. At lumalabas din ang pagiging narcissistic nito. Ina-attempt nitong kontrolin ang sitwasyon by dictating the terms ng kanyang kooperasyon. Relax na relax pa ito at nag-iinat-inat habang ginaganap ang interrogation. Wala ring mababakas na remorse sa mukha nito nang isa-isang ipakita ng detective ang larawan ng kanyang mga biktima. Noong tinatanong na si Menhas ng detective tungkol sa detail ng kanyang krimen, lagi nitong sinasabi ang mga katagang, "I'd like to remain silent." Pero iginiit din niya na mahal niya ang kanyang pamilya. Nang nabalita ng Discord online friends ni Menhas ang kanyang pagkakaaresto, sinimulan nilang balikan ang mga nakaraan nilang usapan. Ayon kay Alex, nag-send ng weird message sa kanya si Menhas noong 2015 nang "I'm killing my entire family next April." Nagsimula ring magsabi si Menhas na malapit na siyang makulong
noong 2018 pero hindi nito sinasabi ang magiging dahilan. Hindi ito binigyang pansin ni Alex dahil kilalang troll si Menhas. Ayon kay Austin, bandang June napansin niya ang pagbabago ng ugali ni Menhas at ang negatibo nitong comments sa religion ng kanyang pamilya. At ayaw din daw niya maging sunod-sunuran sa Islamic rules, saka nito idineclare ang pagiging atheist. Ayon pa rin kay Dr. Arnfield, si Menhas daw ay merong double life. Ang isa ay sa real world kung saan siya ay isang mabait at tahimik na anak versus sa kanyang online world kung saan nai-embrace niya ang kanyang alter ego kung saan siya ay vocal sa kanyang nararamdaman at naiisip. Inaasahan din na darating ang araw na mangingibabaw ang dominant side nito. Inamin din ni Menhas na kahit na naging involved siya sa mga math and science activities nung siya ay nasa high school, ang kanyang grado ay hindi sapat para makapasok sa engineering course. Ayon din sa binata, napabayaan niya ang pag-aaral dahil sa paglalaro ng online games. Sinabi din ito sa kaibigan na si John na kung siya ay may time machine, hindi siya maglalaro ng video games. Bago pa man naaresto si Menhas, nagsend na ito ng messages sa mga kaibigan kung saan inamin niyang 3 taon na niyang pinaplano ang krimen mula nang siya ay naging atheist at nagkaroon ng depression. Inamin din ito na during first year niya ay nagsimula na siyang mag-skip sa university hanggang sa maibagsak niya ang kalahati ng kanyang subject at kinailangan niyang ulitin ang 1 taon ng kurso. Nagtatambay siya sa mall 4 na araw sa 1 linggo sa loob ng 3 taon para maitago sa mga magulang ang katotohanang hindi na siya nag-aaral. Minsan din daw siyang pumupunta sa community gym. Ayon pa sa kanyang mensahe, ginawa niya ito para hindi maramdaman ng kanyang magulang ang kahihiyan ng pagkakaroon ng anak na tulad niya. Isa rin sa nagbigay sa kanya ng dahilan para ituloy ang plano ay dahil sa pressure na nararamdaman mula sa magulang bilang panganay na anak na lalaki. Sa isipan ni Menhas, mas makakabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya ngayon na sila ay patay na, kaysa kung malaman ng mga ito ang katotohanan. Ayon din sa tiyuhin ni Menhas na si Mizanur Rahman na nasa Bangladesh, hindi niya sukat akalain na kaya itong gawin ng pamangkin dahil isa daw itong mabait na bata. Hindi rin daw siya galit sa pamangkin, sa halip ay labis siyang nalulungkot dahil sa nangyari. Natapos ang interrogation kay Menhas ng 1:25 AM ng sumunod na araw, July 29. Nagsimula ang trial ni Menhas Samaan noong September 24, 2009 sa kasong 4 charges of first-degree murder. Dahil sa patong-patong na physical and circumstantial evidence laban kay Menhas, kaya siya nag-plead na guilty sa 3 counts of first-degree murder at 1 count ng second-degree murder ng kanyang ina dahil wala daw di umano sa plano niya na kitlin ang buhay nito. Siya ay sinentensyahan noong November 26, 2020 ng habang buhay na pagkakabilanggo at eligible siya sa parole after 40 years kung kailan siya ay 64 years old na. Nakatanggap din siya ng 10 years weapon ban pag siya ay nakalaya na at siya ay nagsubmit din ng kanyang DNA. Dahil sa nangyari, marami ang nag-quit na maglaro ng online game na Perfect World. Iniwasan ding pag-usapan si Menhas at ang nangyari sa Discord community dahil sila ay emotionally and psychologically affected.